Hello po mga kapasta, sorry po natagalan na naman tayo mag-upload. Kagaya po dati ay internet na naman ang problema ko. Sa mga nagsasuggest po na magpakabit ako ng Converge, sa Angeles po yung bahay ko talaga ay Converge yung linya ko, kaso sa ngayon po nandito ako sa probinsya. Para ramdam na ramdam ko yung aswang sa probinsya. Pero ayun nga, mahirap yung internet kaya ganon. Anyways, habol lang po, sobrang late na ma'am, sorry natabunan yung message mo kaya nawala na sa loob ko. Belated happy birthday po kay Ma'am Donita Manliguez. Sana tama ko pong nabigkas ma'am. Belated happy birthday kay Ma'am Donita Manliguez. Tapos sobrang late na naman na greeting. Belated happy birthday din po kay Ma'am Christine Garcia. Sorry po ma'am, hindi talaga ako nakapag-upload pero habol na lang po. Belated happy birthday kay Ma'am Christine Garcia. At lastly po mga kapasta, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa rin tumitigil na nagla-live ng content natin sa TikTok, pakitigil na po kasi may mga nagre-report po sa inyo. Hindi ko lang po ginagawang tuloy-tuloy kasi madedelete po yung account nyo kapag nakailang report na sila. Sa tingin ko 3 yata. Kaya please po itigil nyo na. Pero kung ayaw nyo talaga, sige lang, okay lang po. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Hello po Sir Neb. Magandang araw po pati sa lahat ng nakikinig ng Pinoy Creepypasta. I-share ko lang po sana yung karanasan namin ng mga kaklasiko nung time na gumagawa kami ng thesis na may kinalaman sa faith healing. Sana po ay mapansin nyo kahit hindi ako kagalingan magkwento. Ako nga pala si Jomel. Kasalukuyang naninirahan dito sa Laguna. Nang mangyari ito ay nag-i-interview kami ng mga faith healers o albularyo at pumupunta sa kung saan-saang lugar na nire-rekomenda ng mga kakilala at kamag-anak. Rekomendasyon ng mga kamag-anak ng kaklase naming si Dana ang nagdala sa amin sa bahay ni Mang Roman. Kami ng mga kagrupo kong si Dana at Miguel ang nagpunta. Mahirap matagpuan yung bahay ni Mang Roman. Parang nasa gitna na kasi ng kagubatan, kaya liblib na at matataas yung mga damo. Nung marating namin yung bahay ni Mang Roman, ay hindi na kami nagulat sa liit nun. Gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood ang dingding. Simple lang din katulad ng ibang mga albularyong una naming na-interview. Pero sa bahay na yon, sa labas pa lang ay may kapansin-pansin na. Ang dami kasing mga life-size na rebulto na nakapaligid sa bahay ni Mang Roman. Nabanggit nga ni Miguel na doon daw siguro kumukuha ng kapangyarihan yung matanda sa mga santo raw at Panginoon. Sa pinto pa lang ay magiliw na kaming sinalubong ni Mang Roman. Nagpasalamat siya sa pagpunta namin. Inabot namin yung pasalubong na mga tinapay at coke. Pagpasok sa loob ng bahay ni Mang Roman ay tumambad sa amin yung iba't ibang klase ng rebulto na iba-iba ang taas at laki. Sa harap ng altar, naroon yung pinakamaliit na mga santo. Kabilang na yung maraming santo ninyo na kasing laki lang ng palad ko. Yung ibang santo, hindi na namin kilala, pero nakikita daw ni Miguel at Dana kapag nagsisimba sila. Sa 4 na sulok ng bahay, makikita yung mga life-size na santo. May rebulto ni Mama Mary, San Francisco, San Jose, at isang rebulto ng babae na hindi namin kilala. Nakasuot kasi yun ng itim na damit at natatabunan yung muka ng manipis na itim na tela. Sa isang bahagi ng bahay naman, kung nasaan yung lababong bukas ang bintana, ay makikita yung mga nakasabit at tuyong halamang gamot. In-interview na ni Miguel si Mang Roman nang bulungan ako ni Dana na para daw kaming tinitignan ng mga rebulto sa kwarto. Pakiramdam niya ay anumang oras ay gagalaw yung mga santo. Tinapik ko siya at sinabihang kumalma. Kahit ang totoo ay ganoon din ang pakiramdam ko pagpasok pa lang namin. Parang may buhay yung mga santo sa loob. Sa interview, sinabi ni Mang Roman na matagal na raw siyang nanggagamot. Hindi na raw niya mabilang ang taon. Kandila, dasal at langis daw ang ginagamit niya. Sabi pa niya ay hindi raw sa mga engkanto o gabay niya nakukuha ang karunungan. Hindi rin daw sa Diyos na kilala ng marami. Tumayo si Mang Roman
naglakad. Sinundan siya ni Miguel. Tinutok ni Dana yung hawak na digicam na hiram namin sa mga magulang niya. Inoobserbahan ko ang susunod na kilos ni Mang Roman. Pagkahinto ay tinuro niya yung isang rebulto na talaga namang nagdala ng takot sa akin. Walang iba kundi yung rebultong nakaitim na damit at natatakpan ng muka ng manipis at itim na tela. Dito, sa rebultong ito nagmumula ang kapangyarihan ko. Nakatawang sabi ni Mang Roman kahit wala namang nakakatawa sa sinabi niya. Nung sabihin niya yon, nabagsak ni Dana yung kamera. Nagulat kami ni Miguel. Napahilamos ako sa muka. Naisip kong baka masira yung kamera at mawala yung research material namin. At ganoon nga ang nangyari. Nang buksan uli ni Dana yung kamera, hindi na ito gumagana. Nabakas ko yung takot sa mukha niya. Sinabihan ko si Miguel at Mang Roman na last 3 minutes na lang ang interview. Isusulat ko na lang kako yung mga mapag-uusapan. Habang ini-interview ni Miguel si Mang Roman, pinili kong isa-isang tignan yung mga santo. Wala namang espesyal. Mga kupas na yung pintura at halata mo na yung kalumaan kapag tinitigan ng malapitan. Pero nung lumapit ako doon sa itim na santo, natakot ako uli. Ang ganda kasi ng pagkakagawa. Detalyado. Para talagang taong pinatuyo ang kaharap ko. Ang ganda-ganda ng pagkakaukit sa kahoy nun at hindi mo aakalain na isa lang rebulto. Iaangat ko sana yung takip ng mukha ng itim na santo nang sabihin ni Mang Roman na wag ko raw gawin. Magagalit daw kasi yun sa akin. Ayaw ko naman daw sigurong galitin ng hindi naiintindihan, di ba? Kaya naman hindi ko na tinuloy yung pagtanggal sa takip sa mukha noong itim na santo. Papalayo na ako sa rebulto. Nang mangapal yung batok ko sa takot. May narinig kasi akong tinig na nagsabi ng alis. Mahina lang pero rinig na rinig ng dalawang tenga ko. Sinundan ng tinig ng malalim na buntong hininga. Dahilan para mabilis kong lingunin yung itim na santo. Tinitigan ko at sa pagkakatitig ko, napansin kong nakatingin yun sa akin. Nung matapos ang interview at magpaalam kami kay Mang Roman, napansin ko na balisa pa rin si Dana. Matindi pa rin ang takot sa mukha niya. Tinapik siya ni Miguel at sinabing wag nang alalahanin yung nasirang digicam. Pag-aambagan na lang daw namin para maipaayos. Nung makalayo na sa lugar kung saan nakatira si Mang Roman, ay nagkwento si Dana. Nung kinukuhanan daw niya ng video yung itim na santo, napansin niya raw na umusog yun. Pasadsad lang daw kaya hindi halata. Lumabas daw yung butuhang paa nun sa mahabang itim na damit. Gumalaw daw uli yung isang paa ng santo, kaya niya nabitawan yung hawak na kamera. Sabi pa ni Dana, sigurado daw siya. Isang mummified na tao raw yung pinakilalang santo ni Mang Roman. Hindi raw yun normal na rebulto, katulad ng inaakala namin. Hi Sir Neb, magandang gabi po. Ako nga pala si Aubrey. Itong kwentong ibabahagi ko ay personal kong karanasan. Tungkol po ito sa ex-boyfriend ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Jomar. Hindi niya po tunay na pangalan ang ginamit ko, Sir Neb. Dahil natatakot po ako na baka may makakilala sa kanya at husgahan ang pamilya niya. Sana po ay mapansin mo itong kwento. Naniniwala ba kayo sa sumpa? O yung mga kasunduan sa demonyo? Tungkol dito yung ikukwento ko. 5 years na kami noon ng boyfriend kong si Jomar. Nung ikwento niya sa akin yung problemang kinakaharap ng pamilya niya. Ang sabi niya sa akin ay hindi raw kami pwedeng magkaanak. Komplikado daw kasi. Nung biruin ko kung baog ba siya, sinabi niyang mas malala pa daw doon ang problema. Nakipagkasundo daw kasi sa demonyo ang ninuno niya. Para magkaanak ay sumamba raw sa demonyo
yung ninuno niya. Wala raw kasing kakayahang magkaanak yung napangasawa. Kaya para magkaanak ay nakipagtalik daw sa demonyo yung ninuno ni Jomar. Nagkaroon ng supling yung demonyo at ang ninuno nila. Pero nagkaroon ng kasunduan na inihatid ng demonyo sa pamamagitan ng panaginip na sa tuwing magkakaanak daw yung mga kadugo ni Jomar, lagi raw papatayin ng mga ama ang panganay na anak. Bagay na syempre ay hindi raw pinaniwalaan noong mga naunang henerasyon. Pero nangyari daw talaga yon. Walang mintis. Lagi raw pinapatay ng ama ang panganay na anak. Hindi raw napipigilan yung mga tatay. Para raw may puwersang kumukontrol sa kanila para tuparin ng mga ito yung kasunduan sa demonyo. Sa kwentong yon ni Jomar, nagtanong ako kung paano ka ako nagpapatuloy ang lahi nila kung laging napapatay ang panganay. Ang sabi ni Jomar ay nililihim daw ng mga kaanak yung pagpatay. Noong una, umaabot pa raw hanggang sa 7 taong gulang yung mga panganay. Umaasa din daw kasi yung mga tatay na kadugo ni Jomar na baka tapos na yung kasunduan. Baka hindi na raw maniningil ng buhay yung demonyo. Pero lagi, kapag nasa masayang punto na raw sila ng buhay kasama yung panganay na anak, ay doon daw umaatake yung kamatayan. Doon daw nangyayari yung pagpatay ng tatay sa panganay. Kaya naman sa paglipas daw ng panahon, natutunan na ng mga kadugo ni Jomar na wag nang patagalin ang buhay ng panganay. Kaya naman sa paglipas ng panahon, sanggol pa lang ay pinapatay na yung panganay para hindi rin daw dalhin ng tatay yung sakit sa mahabang panahon. May mga pangyayari pa raw na nagpapatiwakal na lang yung tatay dahil napamahal na sa anak na pinatay. Sabi ni Jomar, sinubukan na raw nila noon na ilapit sa albularyo ang problema. Pero wala naman daw albularyo ang nakapagbigay ng lunas sa kanila. Hindi rin daw sila makalapit sa simbahang Katoliko dahil hindi naman sila sumasamba sa Diyos. Kasi nga, isa raw yun sa kondisyon ng demonyo. Sa pagkukwento ni Jomar, ay nabanggit niya sa akin na may kakambal pala siya. Yun daw ang unang lumabas kaya pinatay ng tatay niya. Yun din daw ang dahilan kung bakit nakakulong ang tatay niya ngayon. Hindi raw kasi nito kinaya ang bigat kaya mas piniling pagbayaran ng kasalanan sa kulungan. Habang kinukwento yun ni Jomar ay umiiyak siya. Sinabi niyang maiintindihan daw niya kung makikipaghiwalay ako sa kanya. Alam niya raw kasing gustong gusto kong magkaanak at yun nga ang naging huli naming pag-uusap ng masinsinan. Wala naman kaming naging hinanakit sa isa't isa. Pinalaya ako ni Jomar at naniniwala ako na pinalaya ko rin siya. Pagkalipas ng 10 taon, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang number. Asawa ni Jomar. Binabalita na wala na raw ang asawa niya. Pupunta raw ba ako sa burol? Binilin daw pala ni Jomar na tawagan ako kapag wala na siya sa mundo. Sa burol, nagkwento sa akin yung asawa ni Jomar. Nagpatiwakal daw yung asawa niya matapos patayin yung panganay nilang anak. Ginawa daw yun ni Jomar habang humahalakhak na parang nawawala sa sarili. Nung wala na raw buhay yung anak nila, umiyak daw ng umiyak si Jomar at paulit-ulit na sinasabing, "Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong magkaanak. Naniningil na naman ang demonyo. Kailan ba matatapos ang kasunduang ito?" Pagtapos daw sabihin ni Jomar ang mga katagang yun, ay dumiretso daw siya sa banyo. Umiyak ng umiyak. Pagbukas daw ng banyo, ay nakita nilang nakabigti na ang asawa niya. Lawit ang dila. Natuyo na ang luha sa muka. Pagkatapos kong marinig ang kwentong sinapit ni Jomar, nakaramdam ako ng matinding kalungkutan. Naisip ko na sana ay hindi ko na siya hiniwalayan. Tinanggap ko na lang sana yung katotohanan na hindi kami pwedeng magkaanak.
Sa tuwing nakakarinig ako ng mga taong bigla na lang nagkakaroon ng kakayahang manggamot matapos ang malagim na aksidente, lagi kong naaalala itong kwentong binahagi sa akin ng kaibigan kong si Josh. After that experience ito ng malapit niyang kaibigan, natawagin na lang natin sa pangalang Ninya. Mahilig daw mag-bar hopping itong si Ninya. Kung mag-inom kasama ang mga kaibigan, parang wala nang bukas. Para raw mauubusan ng alak kung lumaklak. Sabi pa nga ni Josh, si Ninya daw yung tipo ng babae na mahirap nang magbago. Isang gabing napaparty ng husto si Ninya, ay sumakay daw siya sa sasakyan ng isang kaibigan na hindi niya alam ay sabog nung time na yon. Mabagal daw yung takbo ng sasakyan nung una, pero nung nasa highway na raw, bigla yung humarurot. Sumalpok yung sasakyan sa stone barrier. Sa bilis ng takbo ng sasakyan ay nadurog yung buto sa iba-ibang parte ng driver at nahati pa yung katawan niya. Si Ninya na isugod sa ospital. Maraming bubog ang bumaon sa mukha niya at katawan. Nadurog din yung mga buto. Wala na raw talagang pag-asang mabuhay. Himala na lang daw na makakaligtas pa si Ninya. Himala rin daw na nakoma pa siya. Tumagal ng 3 linggo ang koma. Lumaki na rin yung bayarin sa ospital. Naging mabait na anak daw si Ninya sa mga magulang niya nung i-post yung GCash nila sa Facebook. Nung hindi na kinaya ng mga magulang niya yung bayarin, inabisuhan na nila yung doktor. Hugutin na ang suporta sa buhay niya. Diniklara na noong patay si Ninya. Nababalutan na siya ng puting kumot nung makita ng nanay niya na parang humihinga pa ang anak niya. Agad niya raw nilapitan si Ninya na himalang nabuhay. Humingi ng tawad ang nanay niya sa ginawa niya. Bumangon si Ninya sa pagkakahiga niya. Tinignan niya yung mga magulang, pati yung doktor na nagulat. Ngumiti lang siya ng ubod ng tamis. Sobra-sobra ang pasasalamat ng mga magulang niya. Himala nga talaga ang nangyari sa kanya. 1 linggo pa ng pag-oobserba sa ospital ang lumipas bago nakalabas si Ninya. Himala rin yung bilis ng paggaling niya. Sa isang iglap, biglang parang naging ibang tao si Ninya. Mahal na kasi niya ang mga magulang niya na dati niyang kinasusuklaman dahil sa pagiging strikto sa kanya. Hindi na siya sumasama sa mga barkada niya. Nung minsang makausap daw ni Josh, sinabi ni Ninya na niligtas siya ng nakakasilaw na liwanag mula sa kamatayan. Gusto na raw niyang magbago. Pasasalamat daw niya yon sa Panginoon na nagbigay sa kanya ng ikalawang buhay. Sa pagbabagong yon ni Ninya, may ilang bagay lang ang kakaiba. Lumakas daw kumain at uminom ng tubig. Para daw lagi siyang gutom na gutom. Makalipas ang 1 buwan, may dumating na himala na naman sa pamilya niya. Nakakapanggamot na si Ninya. Aksidente lang na nangyari nung ipagdasal niya yung nakaratay niyang lola. Hinawakan daw ni Ninya yung kamay ng lola niya na bedridden. Pagkatapos noon, bigla raw bumangon yung matanda sa pagkakahiga. Tumalon-talon pa raw na talagang kinagulat nila. Nung mangyari yun, ay kinuwento ni Ninya na may tinig daw na kumausap sa kanya. Malamig daw na tinig, kalmado. Sinasabihan siya na manggamot ng maraming tao. Pero dahil panaginip lang naman ang nangyari, kaya hindi niya pinaniwalaan. Ang sumunod na himala ay nang mapalakad ni Ninya yung tiyo niya na paralisado. Ilang taon na raw mula nang ma-stroke. Mula noon ay hindi na siya nakapagtrabaho. Sa ilang segundo lang ng pagdantay ng kamay ni Ninya, muli raw nakalakad yung tiyuhin niya. Iniwanan daw niya yung wheelchair na kinauupuan niya. Tapos pinagyayakap yung pamilya nila. Makalipas ang 1 linggo, nakapagtrabaho na raw uli. 3 pang malalapit na tao sa buhay ni Ninya ang napagaling niya. Isang diabetic na may malaki at nagnanaknak na sugat sa kanang binti. Pamangkin na may hydrocephalus. At ang kaibigan nilang madalas atakihin ng hika. Ang sabi ni Ninya, masaya raw yung nagbigay ng kapangyarihan sa kanya. Sinabi rin niya sa mga magulang niya na ipaalam sa marami ang kakayahan niya. Pero hindi pumayag ang mga yon.
Ayaw daw kasi ng mga ito na malayo sa piling ng anak nila na nagbabagong buhay. Tsaka ang panggagamot naman daw ay nandyan lang. Natatakot daw silang matukso at pagkakitaan ng kakayahan niya. Naging madasalin si Ninya matapos ng mga himala. Sa nila lang na hindi niya nakikita. Ang sabi pa ng mga magulang ni Ninya, hindi raw nila maintindihan yung panalangin ng anak nila. Nakakatakot din daw ang tinig niya kapag nagdadasal dahil nagbabago at lumalalim. May mga pagkakataon din naman daw na parang nagiging tinig bata ang anak nila. Kaya naman iniiwasan nilang marinig tuwing nagdarasal siya. Tinig bata nga kasi na talagang nakakatakot sa pandinig nila. Isang araw, tinapat sila ni Ninya. Tapos na raw ang misyon niya sa mundo. Nakapagpagaling na raw siya ng mga tao. Yung ibang mga tao hindi kilala ng mga magulang niya. Malapit na raw bumalik si Ninya sa piling ng nagligtas sa kanya. Binabawi na raw kasi nito yung pinahiram na buhay at kapangyarihan. Nung marinig yun ng mga magulang ni Ninya, ay lumapit sila sa kakilala nila na may third eye. Pinakita nila yung larawan ng anak nila. Walang pag-aalinlangan daw na sinabi ng taong yun ang mga katagang, "Hindi po ba patay na siya?" Na talaga namang tinanggi ng mga magulang niya kasi nga buhay na buhay pa ang anak nila. Pagbalik ng mga magulang ni Ninya sa bahay, nadatnan nilang nakahiga sa sahig ang anak nila. Pinipilit nilang gisingin pero hindi na magising. Sinugod nila sa ospital pero hindi na nailigtas. Sa ospital ay hindi raw matukoy ng mga doktor ang dahilan ng kamatayan ni Ninya. Noong araw din ng kamatayan ni Ninya, binulabog sila ng nakakatakot na balita. Patay na rin daw ang mga ginamot ni Ninya. Parang natutulog lang din ang matagpuan ng mga mahal sa buhay. At ang nakakatakot pa, nakanganga ang mga ito at itsurang nanlalaki yung mga mata. Para raw silang nakakita ng hindi dapat. Parang tinakasan ng kaluluwa ang katawan nila. Almar na lang po ang itawag niya sa akin, Sir Neb. Maikli lang naman itong isishare kong kwento. Karanasan po ito ng nanay at ate ko nang minsang kunin silang caretaker ng ancestral house ng malayo naming kamag-anak sa Tagaytay. Nangungupahan kami noon sa Cebu nang kontakin kami ng pinsan ng nanay ko. Naghahanap daw yung malayo naming kamag-anak nang magbabantay sa bahay na maiiwan sa Tagaytay. Nagpasya na raw kasi yung pamilya na sa Canada na manirahan for good. Kaya pinababantayan na lang yung ancestral house hanggang sa maibenta. Dahil sagot nung malayong kamag-anak ang pamasahe pa Maynila, pati yung pagkain nila nanay at sweldo, ay hindi na nagdalawang isip ang ate at nanay ko. In advance pa raw kila nanay at ate yung sweldo na masasabi kong medyo malaki rin kumpara sa kinikita kung magtitinda lang ng kakanin sa Cebu. Dahil doon ay talagang napapayag na sila nanay at ate. Kesa naman daw tumunga nga lang sa bahay. Doon na lang muna sila sa Tagaytay. Hindi pa raw kami magsisiksikan sa maliit naming inuupahang bahay. Pumayag naman ang tatay ko. Gusto ko sumama pero hindi pwede dahil nag-aaral pa ako nun. Pagdating pa lang daw sa bahay na yon sa Tagaytay, ang bigat na raw agad ng pakiramdam nila ate at nanay. Para daw kasing may kung ano sa bahay na hindi nila maipaliwanag. Ewan ko kung gloomy yung adjective na pwedeng gamitin sa itsura ng bahay. Pero hindi nga raw welcoming. Maganda naman daw ang itsura ng bahay at halata mong alaga sa ayos at pintura. Pero meron daw talagang kakaiba. Kahit mainit silang tinanggap ng hardinero, sinabi nila nanay at ate na ang bigat daw ng pakiramdam nila noong nasa loob na ng bahay. Sa unang gabi, si ate ang pinaramdaman noong entity sa bahay. May mga tumatakbo-takbo raw sa loob ng kwarto niya. Tapos parang may aninong palakad-lakad. Sa takot niya, tumabi na lang siya kay nanay at nagdahilan na namamahay yata siya.
kaya hindi siya makatulog. Sa ikalawang gabi, si nanay naman ang nakaramdam. May humahaplos daw sa binti niya habang natutulog. Pinagdudahan niya pa nga yung hardinero kasi raw ang tanda na tapos malibog pa. Pero noong sumunod na gabing may humaplos uli sa binti niya, muntik na siyang himatayin sa takot. May tao raw kasi na nakatayo sa paanan ng kama niya, pero itim na itim lang at namumula yung mga mata. Makalipas ang 1 linggo, nagising raw si ate na may mabigat na nakapatong sa kanya. Nung magmulat siya, ay nakita rin daw niya yung nakita ni nanay. Tao rin na malaanino sa itim at pulang-pula ang mata. Hindi raw siya makagalaw kaya nanaig yung anino at pinatungan siya. Pinaghahalikan daw siya sa liig at labi noong anino. Nakakadiri raw yung amoy. Amoy bugok na itlog at bituka ng isda. Nasusuka siya sa ginagawa noong anino, pero iyak lang daw ang nagawa niya. Nung magising daw si ate, parang panaginip lang ang lahat. Ang kaibahan nga lang daw ay nananakit ang buong katawan niya. Nung maranasan din ni nanay yung ginawa noong taong itim, ay nakaramdam din siya ng pananakit ng buong katawan. Napagkwentuhan nila ate ang nangyayari. Nagdesisyon sila na bumili ng rosaryo at maliit na Santo Niño para ilagay sa kanya-kanyang kwarto. Ilang gabi lang tumigil yung anino, pero bumalik daw uli matapos putulin ng rosaryo at pugutan ng ulo noong maliit na Santo Niño. Dahil natatakot na sila ate at nanay sa nangyayari, ay sinabi na nila doon sa malayo naming kamag-anak yun ngang nangyayari sa bahay. Nagmaang-maangan daw ang mga ito nang kinuwento nila nanay at ate ang karanasan nila. Parang sila pa raw ang sinisisi na sila raw ang nagdala ng entity sa bahay. Dahil hindi naniniwala yung malayo naming kamag-anak sa nararanasan nila, ay kinuwento raw nila ate at nanay doon sa hardinero yung nakakatakot na karanasan nila. Buti pa raw yung hardinero naniwala sa kanila. Meron daw talagang nakatira doon sa bahay. Minsan daw kasing pinatulog niya yung anak niya doon, ay pinagsamantalahan din noong taong itim. Yun din daw ang rason kung bakit hindi na nagpapaabot ng dilim yung hardinero doon sa bahay. 2 beses pa raw nabali yung rosaryo at Santo Niño na binili nila nanay bago sila nagdesisyon na ipabless yung bahay. Kawawa naman daw kasi yung makakabili. Matapos i-bless ng pare ang bahay, ay hindi na ulit naranasan nila ate yung ginagawa noong taong itim. Wala na rin silang naririnig na palakad-lakad sa gabi. Pero sabi ni ate at nanay, bago raw mawala yung taong itim, ay nagpakita muna raw yon sa panaginip nila. Galit na galit, nanlilisik at nag-aapoy ang mga mata. Good evening po sa lahat ng listeners. Gusto ko po sanang ibahagi itong kwento ng Tatay Abner ko. Dito ko lang po sa Pinoy Creepypasta pinadala itong kwento, kaya sana ay mapansin mo, Sir Neb. Nangyari ito noong hindi pa nag-aasawa ang Tatay Abner ko at nakatira pa sila sa Surigao. Hindi niya raw makalimutan dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang kapatid niya. May kapatid na faith healer ang Tatay Abner ko, si Tio Dagul. Maliit na tao lang si Tio Dagul, kasing taba lang ng gasol. Ilang talampakan lang ang taas at napapanot na. Dating pastor ng hindi sikat na relihiyon si Tio Dagul, kaya naman madalas ay kaharap niya ang Biblia. Bata pa lang daw sila ay mahilig nang magbasa ng Bible si Tio, kaya naman nang tahakin niya yung pagiging pastor ay hindi na pinigilan ng mga magulang niya. Yun daw kasi ang calling niya, sabi niya kay tatay. Tumagal naman ang pagiging pastor ng Tio. Ilang taon din itong nagpakalat ng salita ng Diyos. Gustong gusto siya ng mga tao dahil magiliw siya at lahat ng gustong humingi ng dasal ay pinagbibigyan niya. Pero nainggit yung mga kareligion niya at pinagkalat sa samahan.
na may pinagsamantalahan daw na dalaga si Tio kahit na wala naman. Pinaniwalaan ng marami ang tsismis. Sinabi pang nasa loob ang kulo ni Tio. Mula noon ay unti-unti siyang lumayo sa paniniwala. Kinalimutan niya yung pagiging pastor. Binitawan ang Biblia at pinili na lang na magsaka kaysa bumalik sa pag-aaral. Ang sabi pa ni Tio kay tatay, nasaan daw ang Diyos sa panahong kailangan siya? Bakit hindi raw niya maramdamang mahal siya ng Panginoon na sinasamba niya? Sa paglayo ni Tio Dagul sa salita ng Diyos, ay nakakilala siya ng kaibigan, si Morte. Unang tingin pa lang daw ni Tio Dagul noon sa kaibigan niya, naramdaman na niya na misteryosong tao yun. Ang puti-puti daw kasi, parang anak araw ang itsura. Kapag nagpapakita nga raw tuwing gabi si Morte, parang may kuryente ang kubong tinitirhan ni Tio, kahit na gasera lang naman ang gamit niya. May kabanalan daw ang presensya nun. Parang dala-dala raw ni Morte ang init ng liwanag na hindi pinadama kay Tio ng Panginoong pinagkatiwalaan niya dati. Sa pagiging malapit nila ni Morte ay pinagkalooban ng nilalang si Tio ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan na magpagaling. Manggagamot siya ng mga tao, mahirap man o mayaman. Walang pipiliin si Tio. Ang kondisyon lang daw ng Morte ay siya ang magdedesisyon kung pagagalingin ang isang tao o hahayaan na lang na mamatay. Pumayag si Tio Dagul. Nanggamot siya ng libre. Marami siyang napagaling at hindi mabilang ang hindi. Ang palusot niya sa mga hindi nagagamot ay sa ibang albularyo na lang magpatingin. Hindi kaya ng kapangyarihan niya ang sumpa o sakit na bumabalot sa katawan ng pasyente. Isang araw, nagkasakit ng matindi ang tatay nila, yung lolo ko. Ubo ng ubo. Dinaan muna sa halamang gamot. Nawawala sandali pero madalas ay bumabalik din. Pagkalipas ng isang buwan, nalaman nila Tio at tatay na tuberculosis ang sakit ni lolo. Dumudura na ng dugo. Sinabi ni Tio na pagagalingin niya raw si lolo. Ayaw pumayag ni tatay dahil alam niya nga yung kasunduan ni Tio doon kay Morte. Pero nagsabi si Tio na kaibigan niya naman daw kasi si Morte. Pagbibigyan daw siya ng kaibigan kung mahal sa buhay ang nangangailangan ng panggagamot. Noong sumapit ang araw ng gamutan, ay sinamahan ni tatay si Lolo at Tio Dagul sa parte ng kubo kung nasaan yung katre. Hiniga nila doon si Lolo. Tumingin si Tio Dagul sa isang sulok ng kwarto. Nagdikdik ng halamang gamot. Dinasalan. Tinanong ang hindi nakikitang si Morte kung pwede niya na bang pagalingin si Lolo. Natahimik si Tio Dagul ng matagal. Tinitigan niya si tatay at parang paiyak na ang itsura. Sinabi raw ni Tio Dagul kay tatay na ayaw pumayag ng kaibigan niyang si Morte. Nakiusap pa rin si Tio pero hindi niya raw talaga napapayag si Morte. Tinanggap niya ang desisyon ng kaibigan. Umalis si Morte sa kubo. Umiiyak daw na naiwan si tatay at Tio kasama ang tatay nila na unti-unti nang inuupos sa pag-ubo. Niyakap daw ni Tio si tatay. Sinabing huwag mag-alala at siya na raw ang bahala. Kinagabihan daw ay nagising si tatay na pinapainom ng gamot ni Tio si Lolo. Nagpanggap lang pala siya sa harap ni Morte. Hindi pala talaga nito matanggap ang desisyon ng kaibigan. Sinabi ni Tio na bukas magaling na ang tatay nila. At nangyari nga yung paggaling ni Lolo. Parang hindi man lang dinapuan ng sakit yung katawan niya. Nung magising kasi kinaumagahan, nagwawalis na. Hinanap ni tatay si Tio para pasalamatan pero hindi na niya makita. Tinatawag niya raw yung pangalan ng kapatid niya, pati na rin si Morte. Pero wala namang sumasagot. Ilang buwan ding hinanap ni tatay ang kapatid niya pero hindi na niya nakita. Nagpunta siya sa isang kilalang albularyo sa baryo nila at may sinabi yun na kinatakot talaga ni tatay. Wala na raw dito sa mundo natin ang Tio Dagul. Hindi rin daw sigurado kung buhay pa o patay na.
Nagalit daw yung Morte dahil hindi sumunod si Tio sa kasunduan, kaya siya kinuha. Ang sabi pa ng albularyo ay nangyayari daw talaga yun sa mga taong kinakalaban ng hindi dapat pigilang kamatayan. Ang kamatayan daw kasi ay parte lang ng buhay na dapat ay tanggap na nating lahat. Ikukwento ko lang po yung nakakatakot kong karanasan nung minsang magbakasyon ako sa probinsya namin sa Bicol. 10 years old pa lang ako nito at kung tama ang alaala ko ay Holy Week ito nangyari. Bali yung bahay po ng lolo at lola namin sa probinsya ay located sa gilid ng kalsada. Yung kwarto kung saan kami natutulog ng kapatid ko tanaw yung kalsada kapag sumilip ka sa bintana. Kaya naman kapag hapon o kaya hindi kami pinapanood ng TV, naglalaro kami ng kapatid kong si Giselle ng pitikan. Kung ilan ang itim o puting sasakyan na dadaan, ganoon ang magiging pitik. Ganoon kababaw ang kaligayahan namin noong bata pa kami. Mahilig kami sa parada ng kapatid kong si Giselle. Kaya naman kapag nagbabakasyon kami noon sa Bicol at may mga parada lalo na tuwing piyesta, hindi namin pinapalampas. Gustong gusto kasi namin pareho yung ingay, lalo na kapag tumutugtog yung mga banda. Sa ganoong kaliit na lugar sa Bicol, mahirap palampasin kapag may parada o kasiyahan. Kaya talagang nagpupunta kami para manood. Mag-aalauna na siguro ng madaling araw nang magising ako dahil sa tunog ng trompeta at mga tambol. Pupungas-pungas akong bumangon. Binuksan ko ng bahagya yung bintana para silipin kung anong meron. Naisip ko na baka may parada at hindi lang sinabi sa amin ni lolo at lola dahil madaling araw na gaganapin. Pagsilip sa kalsada, kaluwagan lang ang nakita ko. Mangilan-ngilang matutuloy na sasakyan lang ang dumadaan. Malakas pa rin yung tunog ng hinihipang trompeta. Dumadagundong pa rin yung tunog ng tambol. Dahil wala akong nakitang banda, naisip kong baka malayo pa yung mga yon at malakas lang yung tunog ng mga instrumento, kaya naririnig ko na. Naghintay ako ng ilang minuto. Nakatanga lang ako sa bintana. Pinakikinggan yung tunog ng trompeta na parang kumikiliti sa tenga ko. Pero ilang minuto ang lumipas ay walang dumating na banda. Nagtaka na ako. Hindi kasi nawawala yung tunog ng banda. Kaya hinanap ko uli kung saan nanggagaling. Sa paghahanap ng banda, nakita ko yung isang lalaki na may mahabang sungay na parang sa kalabaw. Nakatalikod, nakahubad at pulang-pula ang balat. May mahabang buntot yung lalaki na sumasayad sa lupa. Umarap sa kalsada yung lalaki. Nanlaki yung mga mata ko. Nung makita ko yung pagkalaki-laki niyang bibig na nakanganga, na may matidilaw at matutulis na ngipin. May parang maliliit na nilalang sa loob ng bibig niya at doon nang gagaling yung tugtog ng banda. Sa sobrang takot ko, napako ako sa pagkakatayo at hindi na alis ang tingin ko doon sa lalaking naisip ko na hindi normal. Mabilis na naglakad yung lalaki. Bumilis din yung pagtugtog ng trompeta, pati na rin yung tambol. Kung noong una nakakakiliti sa tenga ko yung tunog, ngayon naging nakakatakot na nung bumilis. Nung papatawid na sa kinaroroonan ng bahay namin yung demonyo, tsaka lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na gumalaw. Nagtalokbong ako ng kumot. Kinalabit ko ng paulit-ulit si Giselle pero hindi siya nagigising. Palakas ng palakas yung tunog ng mga instrumento. Nararamdaman kong nasa loob na ng bahay yung demonyo. May kumatok sa pinto. Mahina lang. Nung hindi ko pinansin, naging padabog yung mga katok. Nagdasal ako. Naging tunog ng trompeta yung mga katok. Nakarinig ako ng mahihinang tawa at naisip kong nagmula yun sa mga nilalang na nasa loob ng bibig ng lalaki. Umiyak ako. Kinalabit ko uli si Giselle pero hindi talaga nagigising.
Nagdasal na lang uli ako. Humina yung tunog ng trompeta. Dahan-dahang bumaba yung tunog ng mga tambol. Nung tuluyang mawala yung tunog na kinatatakutan ko, hindi ko na nagawang tanggalin yung kumot sa pagkakatalokbong. Tumatak sa isip ko yung itsura ng demonyo. Matapos ang karanasang yon, nanibago na rin ako sa mga tunog ng instrumento tuwing may parada at piyesta sa probinsya. Ilang beses pa akong niyaya ni Giselle na samahan siya, pero natatakot na talaga ako. Naiisip ko kasing sa tuwing nagkakasiyahan ng mga tao sa parada, naroon ang demonyo. Nagmamasid, sumasali sa tugtugan, hinihipa ng malakas ang trompeta. Naghihintay ng mga batang makakakita sa kanya. Mapagpalang araw po, Sir Neb. Gusto ko po sanang magkwento ng kababalaghang personal kong naranasan. 17 lang po ako nang mangyari ito. Kaisa-isang scary experience ko. Ako nga pala si Janela. Sa kasalukuyan ay sa ibang bansa na ako nagtatrabaho. At kapag nakakakita ako ng ibon, talaga namang naaalala ko yung karanasang ito. May malayo kaming kamag-anak noon. Natawagin na lang natin sa pangalang Apong Gusting. Si Apong Gusting nasa 70 plus na ang edad. Isa siyang albularyo na may kakaibang gawi sa tuwing magpapagaling ng may sakit. Pinapahiran niya kasi ng laway yung masakit na parte ng katawan ng nagpapagamot. Kapag masakit ang ulo mo, duduraan niya yung palad niya. Dadasalan, tapos ipapahid yun sa buhok mo at hihilot-hiluti ng ulo mo. Ganoon ang naaalala kong proseso ng panggagamot niya. Dahil pinagamot ako dati ng tatay ko nung minsan na sumakit yung tiyan ko. Maraming nagpapagamot kay Apong Gusting kahit na nakakadiri yung proseso niya. Minsan nga yung mga hindi naniniwala, kapag naranasan na yung panggagamot niya, bumabalik-balik talaga sa kanya. Parang nga raw ginagayuma ni Apong Gusting yung mga pasyente, sabi noon ni tatay. Nakatatlong beses din akong nagpagamot kay Apong Gusting bago sabihin sa akin ni nanay na sa ibang albularyo na kami magpapagamot. Hindi nila sinabi sa akin ang dahilan. Sa mga malalapit na kaibigan ko lang nalaman. Kaya raw umiiwas na yung ibang mga tao sa pagpapagamot kay Apong Gusting dahil sa mga kumakalat na chismis. Ang una ay ginagamit lang daw niyang front yung panggagamot para makapangmolestya ng mga batang babae sa lugar namin. May 8 taong gulang daw kasing bata na ginamot si Apong Gusting. Nagsumbong sa mga magulang na ginawan daw siya ng hindi maganda ng matanda. May mga ganoon kasing session si Apong Gusting. Pribado. Pinapapasok niya sa kwarto ang gagamutin dahil kinakailangan daw ng mas malakas na ritual para kalabanin ang anumang gumagambala sa pasyente. Sinubukan akong bigyan noon ng pribadong session ni Apong Gusting pero hindi pumayag si nanay. Siguro alam niya na yung kalokohan na ginagawa ng malayo naming kamag-anak o baka may kutob siya na may kalaswaan nitong ginagawa sa kwarto kung saan ginagamot ang mga batang pasyente. Mabilis namang namatay ang unang chismis. Pinamedical kasi yung bata at wala namang nakitang bakas na pinagsamantalahan. Tsaka wala ring ibang biktimang lumutang para magpatunay sa mga nakalipas na kahalayang ginawa ni Apong Gusting. Yung ikalawa namang chismis, medyo natawa lang kami ng mga kaibigan ko. Kumalat kasi na may lahi raw aswang si Apong Gusting. Kaya raw ito may kakayahang magpagaling dahil sa itim na mahika na binibigay ng mga kalahi niyang aswang. Bagay na sinakyan ko pa at sinabing aaswangin ko yung mga tropa ko. Alam kasi nila na malayo kong kamag-anak si Apong Gusting. Isang gabi matapos kong makinood ng TV sa kapitbahay, napadaan ako sa kubo ni Apong Gusting. Bukas pa yung gasera kaya naisip kong gising pa siya. Makikiinom sana ako ng tubig nung maalala ko yung chismis na may lahi siyang aswang. Dahil sa naramdaman kong takot, nag-iba ako ng daan. Pinili kong tahakin yung likurang parte ng kubo ni Apong Gusting. Maglalakad na sana ako
nung marinig kong may umuungol sa dilim. Pinakiramdaman ko kung saan ang gagaling. Marahan yung hakbang ko. Hindi pa man ako nakakalapit sa likod ng kubo ni Apong Gusting, may naaninag na ako. Hindi ko makilala pero may isang tao na nakatayo sa harap ng patay na puno na nasa likod ng kubo ni Apong Gusting. Nakatingala yung tao, parang naghihintay ng kung anumang bunga na malalaglag sa langit. Ilang saglit pa, nakarinig ako ng malalakas na paggaspas na parang galing sa malaking ibon. Nung mawala yung paggaspas, tsaka ko lang natignan ng mabuti yung patay na puno. Sa isa sa mga sanga, nakita ko ang isang malaking itim na ibon na halos kasing tangkad ko. Nakadapo doon. Umiilaw sa dilim yung mga pulang mata niya. Pilit inaabot ng tuka ng ibon yung nakabukas na bibig nung lalaking nakatingala. Nung bumuka yung tuka noong malaking ibon, napaatras ako sa takot. May niluwa kasi yung likido sa bibig at tuloy-tuloy na pinainom sa lalaking nakanganga. Buong pusong tinanggap yun ng lalaki. Nagpasalamat siya sa malaking ibon. Tapos lumipad yung ibon papalayo sa patay na puno. Nung marinig ko yung boses ng lalaki, nanindig yung mga balahibo ko. Boses matanda. Walang iba kundi si Apong Gusting. Dahil hindi na ako makagalaw sa takot, ay pinagmasdan ko na lang yung susunod na kilos ni Apo. Pumasok siya sa loob ng kubo. Pinatay yung gasera. Ilang minuto pa ng katahimikan nang lumipas bago ko nagalaw yung katawan ko. Mabilis akong tumakbo pabalik sa tahanan namin. Nung araw na yon ay nalaman ko na totoo ngang may lahing aswang si Apong Gusting. Hindi pala sa mabuti nagmumula ang kapangyarihan niya. Mula noon ay iniwasan ko nang madaan sa kubo niya. Ilang beses pa akong nagkasakit ng kung ano-ano. Pero mas pinili na lang namin ng mga magulang ko na magpatingin sa ibang albularyo. Magandang gabi po, Sir Neb. Ako nga pala si Anton, 33 years old, kasalukuyang naninirahan sa Pasig. Gusto ko po sanang ibahagi itong nakakatakot na karanasan ko noong 23 pa lang ako. Ikatlo ako sa 5 magkakapatid. Ang kuya at ate ko nung time na yon ay mga successful na sa buhay. Samantalang ako katatapos pa lang sa pag-aaral. Kaya naman yung pressure na makapaghanap ng magandang trabaho nakaaapekto sa buhay ko. Ayoko kasing maging palamunin at pabigat sa buhay. Dahil kahit nasa 50s na yung mga magulang ko, nagtatrabaho pa rin sila. Nakakahiya maging tamad kumbaga. Maayos naman ang buhay namin kung tutuusin. May kanya-kanya kaming kwartong magkakapatid. Kung pipiliin kong hindi magtrabaho, alam kong hindi ako makakarinig sa mga magulang ko. Maiintindihan nila kung magpapahinga ako ng ilang buwan. Pero ayun nga, inisip ko noon na tapos naman na ako ng kolehiyo at dapat ay pinagagaan ko na ang buhay ng mga magulang ko. Kaya naman nagsipag ako sa paghahanap ng trabaho. Yung trabahong babagay sa kursong tinapos ko. Ang dami kong pinasahan, mga dream company ko. Pero walang bumabalik. Yung iba naman na second choice ko, kapag bumalik ay hindi ko gusto yung offer dahil nabababaan ako. Kaya hindi ko tinanggap. Dahil sa mga ganoong pangyayari, nanghina ako sa buhay. Ang hirap palang maghanap ng trabaho kapag fresh graduate ka. Mag-4 na buwan na akong tambay noon nang magsimulang marinig ko yung mga bulong. Parang tunog lang ng langaw na lumilipad malapit sa tenga ko noong una. Pero katagalan, may mga sumisingit ng mga salita. Masasamang salita na hindi gugustuhing marinig ng mga taong nilulugmok ng buhay. Wala kang kwentang anak. Minsan na narinig ko, magpatiwakal ka na lang. At minsan pa ay nag-uutos na patayin ko na lang ang mga magulang ko para hindi na sila mahirapan.
Tumabang ang pakikitungo ko noon sa mga kapatid ko, pati na rin sa mga magulang ko. Pakiramdam ko kasi ay mababa ang tingin nila sa akin dahil kahit achiever ako, wala pa rin akong mahanap na trabaho. Hindi na ako sumasabay sa kanila kapag kumakain. Kapag lalabas ang pamilya, hindi na ako sumasama. Lagi akong may dahilan na may gagawin. Minsan nga ay dinadahilan ko na meron akong pupuntahang interview. Naniniwala naman sila dahil sa mga ganoong pagkakataon lagi akong naiiwang mag-isa. Lagi kong nararamdaman yung pag-iisa na walang makakatulong sa akin. Sa pag-iisa ay lumakas lalo yung bulong sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi na tapusin ko na ang buhay ko. At ang paborito niyang sabihin sa akin kapag nag-iisa lang ako sa kwarto yung mga katagang, walang silbi ang buhay mo. Pataba ka lang sa lupa. Pagkain ka lang ng mga uod. Kaya ano pang hinihintay mo? Wakasan mo na ang lahat. Ilang gabi ring sinabi sa akin ng mga ganon. Pero hindi ako nagpapatinag. Kahit kasi wala akong mahanap na trabaho, ay naniniwala pa rin ako sa kakayahan ko. Naniniwala pa rin ako na lahat ng nangyayari sa buhay ko ay parte ng plano ng Panginoon. Kaya naman kapag dinadalaw ako ng boses at sinasabing tapusin ko na ang buhay ko, ay tinatapatan ko ng taimtim na dasal. Iniiyak ko sa Diyos ang lahat. Sinasabi ko na siya na ang bahala sa akin. Noong 5 buwan ng pagiging tambay ko, ay hindi na yata nakontento sa pagiging boses yung demonyo. Hindi kasi siya nagwawagi. Mag-isa lang ako noon sa kwarto, nagse-cellphone. Iniisip ang patutunguhan ng buhay ko. Nung makaamoy ako ng mabahong amoy, parang suka ng tao at nabubulok na karne. Narinig ko yung mabibigat na yabag sa isang sulok ng kwarto. Tinignan ko yung pinagmumulan ng yabag at sa sulok ay nakita ko ang isang mapulang nilalang na naninilaw ang mga mata sa kadiliman. Mukha siyang kambing na tinanggalan ng balat ang muka at buong katawan. Napakusot ako ng mata pero hindi nawala yung demonyong inakala kong guni-guni. Mabagal siyang naglakad papunta sa kinauupuan ko. Bawat yabag niya ay nagdadala ng takot sa kalamnan ko. Umiinit yung loob ng kwarto. Tumindi pa lalo yung amoy na mabaho. Nung makalapit sa akin yung demonyo, ay ngumisi siya sa harapan ko. Mabagal niyang inangat yung kaliwang kamay na may matutulis at itim na kuko. Hahawakan na sana ako sa ulo nang umusal ako ng panalangin. Tinawag ko uli ang Panginoon. Paulit-ulit akong nagdasal hanggang sa gumaan yung pakiramdam ko. Narinig ko ulit na nagsalita yung demonyo. Walang silbi ang buhay mo, sabi niya bago tuluyang nawala ang presensya sa harap ko. Nung magmulat ako matapos ang taimtim na panalangin, nakakita ako ng nakakasilaw na liwanag. Inabot ko ng kamay ko yung liwanag. Naramdaman ko yung maiinit na kamay na humihila sa akin para makalayo sa madilim na kwarto. Nung maiangat ako ng mga kamay, ay nagising ako. Nakahiga na pala ako sa kwarto. Bukas na yung ilaw. Nasa harap ko yung mga kapatid ko, pati na yung mga magulang ko. Umiiyak silang lahat. Tinanong ko kung anong nangyari. Sabi ni Papa, ilang minuto rin daw akong sumisigaw ng mga salitang hindi nila maintindihan. Ginigising daw nila ako, pero kahit ano raw ang gawin nila, ay hindi ako nagmumulat. Puting-puti lang daw ang mga mata ko. Akala nga nila ay may sakit ako, kaya isusugod na raw dapat ako sa ospital. Nung maglapitan daw silang lahat, natakot sila dahil bigla akong tumigil sa pagsigaw at nanigas daw ang katawan ko. Nung i-check daw ni Mama ang pulso ko, hininga at tibok ng puso, wala raw siyang narinig at naramdaman. Doon na raw sila nag-iyakan. Mahigit 1 minuto rin daw akong namatay. At nang bumalik ang buhay ko, ay inangat ko raw ang kanang kamay ko habang nakapikit ang mga mata. May inaabot daw ako na hindi nila mawari kung ano. Kaya naman hinawakan nila yung kamay ko na nakaangat. Kamay ng mga mahal ko sa buhay
ang tunay na liwanag na sumalba sa akin nung araw na yon. Good evening, Sir Neb, at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Kulas na lang po ang itawag niyo sa akin. Ito pong kwentong binahagi ko ay nangyari noong 12 pa lang ako at matigil sa pag-aaral. 29 years old na po ako ngayon at hindi ko pa rin malimutan itong kababalaghan na naranasan ko. Sa Bicol po ako nakatira noon. Ang nanay Imelda ko ang mag-isang nagpalaki sa akin dahil hindi siya pinanagutan ng walang kwentang tatay ko. Sa maliit na baryo na yon sa Bicol ay wala kami ni isang kamag-anak. Kaya naman nang mamatay si nanay ng ma-hit and run, ako yung naiwang mag-isa sa maliit naming kubo. Ilang buwan ko ring kinayang mamuhay mag-isa sa pamamagitan ng pagkain at pagluluto ng iba't ibang talbos at gulay. May mga kapitbahay na nagbibigay ng tulong minsan, pero nangyari lang yon sa unang 2 buwan ng pagkamatay ni nanay. Pagkatapos noon, natuto na akong gumalaw mag-isa kahit papano. Dahil walang perang pambaon sa eskwela, pinili kong wag nang ituloy yung pag-aaral. Habang tumatagal kasi ay nare-realize ko na kailangan ko pa rin kahit konting pera para mabuhay. Pambili man lang ng sabon panligo at panlaba. Para rin lang makatikim ng baboy o manok paminsan-minsan. Noong namatay ang nanay, doon ko nakita na mas mahirap pa kami sa daga. Wala siyang naiwang pera. Pinamumukha niya lang pala talaga na madali lang ang buhay namin kahit ang hirap-hirap na. Dahil sa kawalan ng pera, pinili kong mangalakal na lang. Sa pangangalakal ay nakilala ko si Pai Pedro, isang manggagamot. Unang kita pa lang niya sa akin noon sa gilid ng kalsada ay sinabi niya agad na ako raw ang matagal na niyang hinahanap. Nagulat ako nang marinig ko yun. Sabi niya pa, alam daw niya na nag-iisa lang ako sa buhay. Siya rin daw, kailangan ng katulong para maghanap ng mga halamang gamot. Pagkarinig ko noon ay para bang na-hypnotize na ako para sumama sa kanya. Agad akong sumunod sa bahay niya na para bang isang uhuging bata na nawalay sa magulang. Maganda ang naging pakikitungo sa akin ni Pai Pedro. Hindi ako nagugutom sa pagkain. Tinuring niya ako na parang isang tunay na anak at tinuring ko naman siya na parang tunay na tatay. Masasabi ko noon na kahit papano, sa kanya ko naranasan yung pagmamahal ng isang ama na kailanman ay hindi ko dinanas sa tatay ko. Hindi naman sikat na manggagamot si Pai Pedro. Paisa-isa o 2 lang yung mga taong lumalapit sa kanya. Swerte na kapag pinipilahan siya na napakabihira mangyari. Pero isang araw, bigla na lang dumami yung mga kumukonsulta at nagpapagamot sa kanya. Bumaha yung donasyon. Naging doble ang sipag ko sa paghahanap ng halamang gamot. Masaya ang buhay dahil ang dami naming nakakain na masasarap. Pero pinagdududahan ko yung biglang pagdami ng mga tao. Tinatanong ko noon si Pai Pedro kung saan ang gagaling yung karunungan niya sa panggagamot. Pero lagi niyang binabaliwala yung tanong ko. Kung minsan naman, nag-iiba yung sagot niya. Sinasabi niyang sa engkanto, gabay, o sa Panginoon daw. Sagot niya siguro yun para tumigil na yung batang ako na pinaniniwalaan ko naman kahit papano. Habang tumatagal, padami ng padami yung mga taong nagpupunta sa maliit na kubo ni Pai Pedro. Medyo nakakaramdam na ako ng kakaiba. Parang may mali na sa mga nangyayari. Bakit dumadami yung nagkakasakit? Hindi naman ganoon dati. Tsaka ang liit lang ng baryo namin. Imposible namang dayuhin si Pai Pedro. Hindi naman siya sikat na manggagamot. Kaya naman isang gabi, nag-imbestiga ako. Matagal ko nang alam na umaalis si Pai Pedro kapag malalim na ang gabi. May mga gabi kasing nagigising ako na wala siya sa hinihigaan namin. At noong gabing nangyari yung investigasyon ko, nataon nga na gising pa ako. Kaya nagawa kong maingat at palihim na sundan si Pai Pedro. Maliwanag ang buwan nun. Kaya naman hindi ako nag-alala na mawala sa paningin ko si Pai Pedro. Pagbukas niya ng kubo,
nagpalipas lang ako ng ilang minuto bago sumunod. Kahit hindi pamilyar yung tinatahak na daan, sinundan ko pa rin si Pai Pedro. Kinakati na yung binti ko dahil sa damo. Nang sa wakas ay huminto siya sa harap ng isang napakalaking puno ng balete. Para malinaw na mapagmasdan ko kung anong gagawin niya, nagtago ako sa isa sa mga puno na medyo malayo doon sa baleteng hinintuan niya. Sapat lang para matanaw ko kung ano bang gagawin niya. Habang tinitignan ko yung kilos ni Pai Pedro, may biglang lumitaw na matangkad na nakarobang itim sa harap ng balete. Hindi ko makilala kasi kahit maliwanag yung buwan, hindi ko gaanong makita yung mukha niya. Nagsalita si Pai Pedro doon sa nakaroba. Tinatanong niya kung talaga bang makakatulong yung gagawin niya ngayong gabi para mapalakas ang kakayahan niya. Hindi sumagot yung kausap niya. Lumakad lang yun papalapit sa katawan ng malaking puno. Mula sa kadiliman ng balete, may kinuha yun na talaga namang nagpatindig ng balahibo ko. Sa unang tingin, inakala kong biik lang. Pero nung titigan kong mabuti, na-realize ko na isa yung nakahubad na sanggol. Lalo pang lumakas yung takot ko nung marinig kong umiyak yung sanggol habang pinapasa yon sa mga kamay ni Pai Pedro. Nung makuha yung sanggol, tinaas yun ni Pai Pedro na parabang iniaalay niya yung sanggol sa bilog na buwan. Dahan-dahan siyang yumuko. Nilapag niya yung sanggol sa isa sa mga makapal na ugat ng balete. Umiyak nang umiyak yung sanggol. May nilabas siyang punyal na noon ko lang nakita. Iniangat niya yun at kumislap yung punyal nung matamaan ng liwanag ng buwan. Pinatong niya lang yung punyal doon sa sanggol. Tapos bigla nang tumigil yun sa pag-iyak. Sa takot ko, dali-dali akong tumakbo papalayo sa pinangyayarihan ng ritual na yon. Hindi ko na ginawang lumapit dahil natakot na akong baka gawin din sa akin yun ni Pai Pedro. Nawala na sa isip ko yung misteryosong lalaki. Nung makabalik na ako sa kubo, nagtulog-tulugan ako. Hindi ko mapigil yung panginginig ng katawan dahil sa nasaksihan ko. Tanghali na ako nagising pero hindi nagalit si Pai Pedro kahit makapal na yung bilang ng mga tao. Tinulungan ko siya pero iniisip ko pa rin yung inosenteng sanggol. Pagkatapos ng maghapong gamutan ay nagsinungaling ako kay Pai Pedro at sinabing gusto kong magpunta ng Maynila. Sabi ko gusto kong mag-aral uli. Sinabi ko pa na may mga kamag-anak doon si nanay na susubukan kong hanapin. Baka ako tulungan ako ng mga yon. Bagay na tinanggap naman niya. Sa pagpapaalam kong yon, binigyan pa ako ng pera ni Pai Pedro. Maraming pera na hindi ko alam kung sasapat ba para tumagal ako sa Maynila. Paglabas ko ng kubo ay may sinabi si Pai Pedro na talaga namang hindi ko makakalimutan. Alam kong nakita mo ang ginawa ko, Noy. Huwag ka sanang maniniwala sa nakikita ng mga mata. Hindi anak ng tao ang pinaslang ko nung gabing yon, kundi anak ng demonyo. Mapagpalang araw, Sir Neb, at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Mikmik. Itong kwentong pinadala ko ay karanasan ng best friend kong si Andrea. Hindi siya magaling magkwento kaya ako yung pinasulat niya. Sana ay mabigyan ng espasyo sa channel mo. Sexually active noon ang kaibigan kong si Andrea. Sa aming magkakaibigan ay siya yung madalas magyabang ng kanyang body count na parabang isa itong achievement na dapat ipagmalaki. Linggo-linggo ay iba-iba ang nakakadate niya. Nakakalibre din siya ng lunch at dinner dahil sa ginagawa niya at tinatawag niya itong diskarte. Willing naman daw ang mga lalaking nakakadate na gastusan siya. Walang pilitan. Ganun daw talaga kapag maganda. Handa kang gastusan ng mga lalaking may pera. Na totoong bagay naman. Maganda po kasi talaga si Andrea. Kung lalaki nga lang ako ay masasabi kong baka niligawan ko yung kaibigan ko. Sa mga nakakadate ni Andrea,
lagi niyang pinipili yung mga lalaking masasabi kong may itsura. Para hindi raw siya lugi. Kung titikman na lang din naman daw siya, doon na sa masarap at may ibubuga sa itsura. Kaya naman yung mga nakaka one night stand at friends with benefits ni Andrea, talagang sinasala niya. Isang beses ay may nakamabutihan si Andrea sa isang dating app. Dahil malapit lang sa workplace ni Andrea, nagpasya siya na makipag-meet doon sa lalaki. Sa isang kilalang coffee shop sa Makati sila nag-meet. Pagdating nung lalaki, napansin agad ni Andrea yung kakaiba. Ngumiti yung lalaki sa kanya habang nakahawak yung kaliwang kamay niya sa magkabilang pisngi. Sa pagkakangiti nung lalaki, napansin daw ni Andrea na parang walang buhay yung ngiti niya. Hindi raw kasi gumagalaw yung facial muscle. Parang pilit ng ngiti. Nung lumapit yung lalaki sa kanya, napansin daw ni Andrea na parang walang kabuhay-buhay yung mata ng lalaki. Parang mata ng taong inip na inip sa buhay. Pagka-order ng kape, nag-usap sila nung lalaki. Kwentuhan, kamustahan, pakiramdaman. Masaya yung mga topic na binibitawan ni Andrea dahil type niya nga yung minute niya. Pero kahit saan daw dalhin ni Andrea ang usapan, wala masyadong emosyon na pinapakita yung mukha ng lalaki. Tumatawa raw pero yung mukha daw ng lalaki kapag pinagmamasdan niya, hindi nagbabago yung itsura. Para daw nakasuot lang yon ng maskara. Noong point na yon, tsaka lang daw naisip ni Andrea na kanina pa hindi tinatanggal ng lalaki yung magkabilang kamay niya sa pisngi niya. Nagtaka siya lalo. Para daw kasing may iniingatan na wag matanggal yung lalaki sa mukha niya. Dahil sa pagtataka, pinagmasdang mabuti ni Andrea yung mukha ng lalaki. Habang nakatitig sa mukha ng lalaking kaharap niya, napansin niyang iba yung kulay ng mukha ng lalaki sa liig niya. Yung kulay daw ng mukha ng lalaki, parang patay na balat. As in, parang kulay ng balat ng baboy na matagal nang kinatay. Mapusyaw, walang kabuhay-buhay. Sa pagtitig pa niya sa lalaki, napansin niya uli yung kakaiba. May guhit daw yung mukha nun na kasing nipis ng buhok. Nakamaskara nga raw talaga yung lalaki. Tatanungin na raw sana ni Andrea kung anong meron sa mukha ng lalaki. Pero bigla raw itong nagsalita. Isa ka rin pala sa mapalad na nakakakita. Dahan-dahang tinig nung lalaki. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung saan ako nagmula. Pagkatapos noon ay mahigpit na hinawakan ng lalaki yung kamay ni Andrea. Napapikit si Andrea sa init ng pagkakahawak ng lalaki. Pagdilat niya ay nasa ibang lugar na siya. Sa lugar na hindi gugustuhing marating ng sino mang nabubuhay. Lugar na kung tatawagin nating lahat ay impyerno. Ang lawak ng dagat-dagatang apoy na nakita ni Andrea. Masangsang yung amoy ng impyerno. Nakasusulasok. Nilibot niya raw yung paningin at ang tanging nakita niya lang ay yung kawalan ng impyerno at yung mga taong nagdurusa sa naglalagablab na dagat ng apoy. Nakakawasak din daw ng isip yung sigaw ng mga taong humihingi ng kapatawaran. Habang pinagmamasdan ni Andrea yung mga apoy, ay nadako yung paningin niya sa isang babaeng paulit-ulit na kinakain ng apoy habang hubad ang katawan. Napaluha siya sa nakita dahil yung babaeng hubad ay kamukhang kamukha niya. Naramdaman ni Andrea na unti-unting binitawan ng lalaki yung pagkakahawak sa kamay niya. Nagmulat siya ng mata pero wala na raw sa tapat niya yung lalaking nakilala sa dating app na sigurado siyang isang demonyo. Tinignan niya yung dating app kung saan niya nakachat yung lalaki. Wala na yung profile niya. Wala na rin yung mga naging usapan nila. Yun ang huling beses na gumamit si Andrea ng dating app. Tumigil na rin siya sa pakikipag-meet sa kung sino-sinong lalaki matapos ang pangyayaring yun.
Hindi na rin niya basta-basta binibigay ang puri sa iba. Ang sabi pa ni Andrea, magbabago na siya. Hinding-hindi raw niya gugustuhin na marating yung nakita niya nung araw na yon. Kwento ko lang po itong kababalaghang naranasan ko noong 12 pa lang ako. Hindi ako mahusay sa pagkukwento, pero sana ay mapagbigyang mainarate. Tawagin niyo po ako bilang alias Ulo. Nang mangyari ito ay nagbakasyon ako noon sa bahay ng lolo ko na isang albularyo sa Bicol. Malaki yung bahay ni Lolo Sosimo. Hindi man sikat na albularyo ay masasabi kong may kaya siya sa buhay. Wala na si Lola, pero meron siyang 4 na anak na nasa ibang bansa at buwan-buwan kung magpadala ng pera. Yung papa ko lang ang katangi-tangi na wala sa ibang bansa dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Meron kasi siyang sakit sa bato, Sir Neb. Batugan. Ilang beses na ngang muntik hiwalayan ng mama ko, pero naaawa lang. Bago magbakasyon sa bahay ng lolo, ay hindi ko pa alam na isa siyang albularyo. Ang alam ko lang, marunong siyang manghilot, magtanggal ng lamig-lamig sa katawan. At ang pinakagusto ko kay lolo ay yung pagiging makadiyos niya. Mahilig kasi akong magbasa ng Bible noong bata pa ako. May Bible study session kasi sa lugar namin. Tuwing linggo yon at laging may pamerienda. Kaya naman minahal ko yung pagbabasa ng Biblia. Para kay Lolo Sosimo, ang Biblia ay revelasyon ng nakaraan. Taguan daw ng mga kapangyarihan. Nasa Biblia daw ang mga kasagutan na matagal nang hinahanap ng mga tao. Yun daw ang dahilan kaya lumalakas ang pananalig niya sa Panginoon. Kapag nalulungkot siya, nagbabasa lang siya ng Biblia at gagaan na ang pakiramdam niya. Naroon daw kasi ang mga pangako na magiging ayos lang ang lahat. Pagkarating sa bahay ni Lolo, sinabihan niya ako na pwede raw akong pumasok sa kahit na anong kwarto maliban sa isa. Yung kwarto daw kasing yun ay siya lang ang pwedeng pumasok dahil doon siya nagdarasal. Kwarto yun nakatapat ng banyo na nasa dulong parte ng bahay ni Lolo. Bilang masunuring bata, tinandaan ko yung paalala ni Lolo na hindi nga pwedeng pumasok sa kwarto kung saan siya nananalangin. Isang araw na ihing-ihi na ako, ay nagmamadali akong lumabas ng kwarto kung saan ako natutulog. Patakbo kong pinuntahan yung CR. Nung mapatapat sa CR, nakarinig ako ng parang may mga nananalangin sa loob. Mahina lang nung umpisa, pero papalakas ng papalakas na parang bumabare na sa kukote ko. Mga usal ng dasal yun na hindi ko maintindihan. Kahit na ihing-ihi na ako, tinapat ko yung tenga ko sa pinto. Pinakinggan kong mabuti yung mga dasal. Mga lengguwahe talaga na hindi ko mawari kung ano. Sa labis na kuryosidad, marahan kong binuksan yung pinto. Pagbukas ay nanlamig ang katawan ko. Hindi banyo ang tumambad sa akin, kundi yung kwartong dalanginan ni Lolo. Walang nakabukas na ilaw sa kwarto, pero napakaraming taong nakatayo sa paligid ni Lolo. Mga nakasuot ng puti, maputla yung mukha ng mga tao, nangingitim yung ilalim ng mga mata nila. Umuusal lang sila ng panalangin kasabay ni Lolo. Bumilis yung tibok ng puso ko. Isasara ko na sana uli yung pinto nang tignan ako ng mga tao sa loob ng kwartong dalanginan. Tumingin din sa akin si Lolo. Namumuti yung mga mata niya, pero halata mong galit na galit siya. Naisara ko pa yung pinto. Nawalan ako ng malay dahil sa sobrang takot. Kinaumagahan, pagkagising ay sinabi ni Lolo na umihi daw ako sa salawal ko. Naglakad daw ako ng gising kagabi. Siya raw ang nagbalik sa akin sa kama. Bagay na hindi ko pinaniwalaan. Alam kong totoo yung nakita ko. Totoo, Sir Neb. Yung mga nakaputing tao na kasamang manalangin ni Lolo.
Hindi ko masyadong na-enjoy yung bakasyon kong yon sa bahay ni Lolo. Sa mga gabi kasing nagigising ako, ay naririnig ko pa rin yung mga dasal na hindi ko maintindihan. Noong 12 years old ako, may nakakatakot akong karanasan. Ako nga pala si Seb, 18 years old. Hilig kong makinig sa mga true horror stories gaya ng ina-upload sa channel nyo. Kaya naman, nung nirecommend sa akin ng kaibigan ko yung Pinoy Creepypasta, nagbabad talaga ako sa pakikinig. Ilang beses ko na rin sinubukang isulat itong kwento ko, pero may kung anong nangyayari sa buhay ko, kaya hindi ko natutuloy hanggang sa nalimutan ko na. Ngayon ko lang uli nabalikan at natapos itong kwento ko, kaya umaasa po ako na mababasa ito. Isa akong madasaling bata noong 5 to 12 years old. Bata pa lang kasi ay dinadala na ako ng parents ko sa simbahan. Ang turo kasi sa akin ng mga magulang ko, dapat daw habang bata pa ay may takot na ako sa Diyos. Para raw hindi ako lumaking pasaway at maging masunurin sa magulang. Kaya naman kahit bata pa lang ay natutunan ko ng pasalamatan ng may kapal. Lahat pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Ang buhay ko, kalusugan, pagkain at trabaho ng parents ko. Araw-araw nagdarasal ako, walang mintis. Bago matulog at pagkagising sa umaga, hindi ko talaga nalilimutang magdasal. At dahil nga madalas akong nagpupunta sa simbahan, marami rin akong nakabisadong kanta at dasal. Isang araw wala ang parents ko dahil nag-OT sa trabaho. Abala akong gumagawa ng assignment nang magpatay sindi yung ilaw sa kwarto. Nakaramdam ako ng konting kaba. Hininto ko sandali yung ginagawa ko. Pinatay sindi ko yung switch ng ilaw. Hindi naman pundido yung ilaw sa kwarto, kaya bumalik ako sa paggawa ng assignment. Habang sinasagutan ko yung assignment, nagpatay sindi na naman yung ilaw. Natakot na ako. Nung hindi bumukas yung ilaw ay tatakbo na sana ako palabas ng kwarto. Nang makarinig ako ng mga kaluskos. Mahihina lang nung umpisa, tapos palakas ng palakas. Mga kaluskos na unti-unting naging bulong ng mga tao. Mga bulong na hindi ko maintindihan. Mga bulong na bigla-biglang nagiging matitinis na iyakan. Nakaramdam ako na parang ang dami-daming tao ang nasa loob ng kwarto ko. Bumigat yung pakiramdam ko. Hindi ako makatayo sa kama. Nagpatay sindi uli yung ilaw. At sa mabilis na patay sindi ng mga ilaw, ay nakita ko yung napakaraming anino na nagtatakbuhan sa kwarto. Mga aninong bigla na lang lumilitaw at biglang nawawala. Nung mga oras na yon, parang sasabog na yung puso at utak ko sa takot. Nanginginig na ako. Pakiramdam ko rin, parang maiihi na ako. Tinawag ko ang Panginoon. Narinig niya ata, kaya biglang pumasok sa isip ko yung pinakamabisang bagay para itaboy ang masasamang espiritu. Dasal. Kaya naman sinimulan kong magdasal. Taimtim. Pero hindi nawala yung ingay at bigat sa kwarto ko. Nagpalit ako ng dasal. Lalong lumakas yung ingay. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Noong Our Father na ang dasal ko, biglang may dalawang kamay na may matatalim na kuko ang humawak sa balikat ko. Tumawa. Mahina lang. Pero tawang parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Pinagpatuloy ko ang dasal. Nagsalita yung nakahawak sa balikat ko. Kaya ko rin yan. Pabulong pero parang sinusundot ng karayom ang loob ng tenga ko. Panay ang tawag ko sa Panginoon habang nananalangin. Kahit papanong dasal pa, kaya ko rin yan. Bulong na naman ng demonyo. Pakiramdam ko ay may lumalabas na dugo sa magkabilang tenga ko. Umiiyak na ako dahil sa takot.
Pero pahigpit ng pahigpit ang pagkakahawak ng demonyo sa balikat ko. Bago ko matapos ang dasal, ay may sinabi pa yung demonyo na talaga namang nagpatindig ng mga balahibo ko. Tigilan mo na yung pagdarasal. Hindi ka niya pakikinggan. Matagal nang patay ang Panginoon mo. Pagkasabi noon ng demonyo, muling gumaan ang pakiramdam ko sa loob ng kwarto. Nawala na rin yung mga kaluskos, ingay at iyakan. Hindi ko na rin nakita yung mga anino. Hinubad ko yung damit na suot ko at naghanap ng pinakamalapit na salamin. Pinagmasdan ko yung magkabilang parte ng balikat ko. Naroon ay yung mga bakas ng 2 kamay na may matatalim na kuko.